Pagkalagay ko ng tubig, magpe-pretend ako na mantika siya. Ilalagay ko yung bawang. Siguro medyo nasanay-sanay na lang din ako. Sibuyas. At kamatis. Pinagsabay-sabay ko na kasi kukulo lang naman siya. Hanggang di sila luto, hindi ko naman ihahalo yung ibang ingredients. Actually, gusto ko sana siyang ipangat. Kaya lang, as usual, kulang-kulang ingredients. Nangyari na ito. Kakaiba siya, kasi rather than usual na pagsasarsyado, pero kung gusto nyo i-try, kung gusto nyo lang naman, kayo na bahala. Try at your own risk. Tapos, since hindi nga ako naglalagay ng mga pampalasa, kayo na bahala mag-adjust ng mga pampalasa. Well, for sure, matabang talaga lagi, madalas yung luto ko. Yan lang, wait lang. Pagpag muna natin. Let it kulo-kulo first, kulo-kulo. Ayan na, nung kulong-kulo na yan siya, yung kamatis, bawang, sibuyas, paminta naman. And then, nalagay ko na yung mga, hindi yung mga, ito muna. Itlog, di ba? Comment down below kung mali. Tapos haluin. And then, lagay ko na tong isda. I assume na nilagyan kayo ng asin nung pinarito kayo sa pinagbilhan ko. Takpan muna. Pagtagin natin. Okay. Ayan, I guess luto na siya. Since ang sarsyado naman ay madali lamang lutuin, tikman na natin. Alright, taste test without any eklabu and filter sa lasa for my own taste. Nalalasahan ko yung linamnam ng isda, mga sis. Kasi binili ko nga lang to, di ba? Therefore, may lasa na yung isda nung binili ko, syempre. So, goods. Para sa akin, okay siya. Kahit yung buhok ko hindi okay, kutsang-kutsa. So, kakain na tayo. I'm so happy na na-adapt ko na yung walang mantika sa pagkikisa. At paminta lang as in. Pero siguro nga kasi kaya medyo may lasa dahil dun sa yung isda ay ibinili ko na naprito na siya. Pero ang overall, ang nalalasahan ko is yung ingredients. Itlog, isda, kamatis, yung original na lasa. Yun siya. Wala yung mga anek-anek na pinag-ahalo. Yan. Pero, siya applicable sa lahat para sa mga normal pang kumain. Yan lang. Wait. Ayan, success ang ating sarsyado na hindi ginisa sa mantika. Yan, pinirat-pirat ko yung sausawan. Dasal, manalangin muna, syempre. Yan, fineflex pa, oh. By that time, nanonood ako ng vlog, kaya voice over muna. Grabe, lumalaban yung init nung sarsyado, eh. Pero, bagong luto ka lang, gutom ako. Ewan, ako lang ba nakapag-isda yung ulam? Havay na havay. Grabe, sarap. Kahit wala siyang asin or patis nung niluluto. May sasawan kasi ko, pero konti lang talaga. As in, parang isang kutsarita lang yung patis. Tapos sili. Para lang maramdaman ko yung anghang lagi dun sa kinakain ko. Yan. Buti nga nakat ko na rin yung yung mga pampalasa sa pagkain. Pero yung patis na konti as sausawan, hindi ko pa siya naaalis sa ngayon. Hindi ko kasi alam kung saan pwedeng idurog yung sili maliban sa patis. Kaya lagi siyang kasama sa food ang ketchi. Sa aking food sa meal. Ayan. Sarap talaga ng hasa-hasa na sarsyado. Tapos, kung tatanungin niyo ako ng pagkakaiba niya sa ginisa sa mantika at hindi, feeling ko, mas healthy siya ng konti kasi nga wala siyang mantika. Pero syempre, yung pagprito, imposibleng walang mantika yan. Unless i-air fry mo, ganon. Eh, since binili ko lang din yung isda, so, fried na siya. At nalagyan na siya ng asin. Pero nalasahan ko pa rin ng konti yung linamnam. Hindi naman konti.
mas nanaig yung linamnam ng isda kaysa sa kahit anong pampalasa. Linamnam ng isda and then yung egg, syempre. Mga ingredients. And so, ano ba yan? Habang bino-voice over ko. Ang aking... Nainggit ako sa sarili ko habang Ito mahirap pag nag-edit ka ng mukbang vlog. Nakakagutom. Lalo na pag isda. Ay. Ayun siya. Yan. Patapos na ako. Ganun lang siya ka... Biliz. Bye. Thank you for watching.